Alam nyo, yung sinasabi ni Marcos Jr., ang hirap kasi kay Marcos, nagpapanggap siyang mahirap kahit ipinanganak siyang may gintong kutsara. Huwag ka na magpanggap na, kunwari, damang-dama mo ang hirap ng mga mahihirap. Hindi naman kami pinanganak kahapon para hindi ka naman namin kilala. Nakasakay ka na ba ng MRT? Guys, sige, mauna ka na. Ano masasabi mo dyan sa MRT? Oo. Tsaka yung may balita dyan eh. Oo, yung araw-araw na sumasakay sa MRT. Etong, anong tawag sa kanila? Royal Family ba? ang tawag sa kanila, Royal Family. Tapos MRT, no? Oo, parang napakalabo naman. Naniniwala ako. Tsaka alam ko, sa Mount Everest lang nakikita yung isa dyan eh. Kaya malabo makikita sa MRT. Marcos, bangag ka ba? Penguin. Kilala ko na. Oo. Alam nyo, yung sinasabi ni Marcos Jr., ang hirap kasi kay Marcos, nagpapanggap siyang mahirap kahit ipinanganak siyang may gintong kutsara. Huwag ka na magpanggap na, kunwari, damang-dama mo ang hirap ng mga mahihirap. Hindi naman kami pinanganak kahapon para hindi ka naman namin kilala. Coach Oli, sa'yo naman, ano naman? Hindi, minsan kasi, dugtungan ko yan. Yan minsan ang mali sa ating mga Pilipino. Parang proud tayo maging mahirap, tapos pagka mayaman ka, parang makasalanan ka. Hindi, wala po doon issue. Hindi po issue dito yung mayaman o mahirap ka. Ang issue dito, paano mo kinuha yung pera. Kunwari, hindi ka nagbabayad ng estate tax, or land grabbing, or corruption, or corruption ng magulang mo, yun ang masamang mayaman. Pero hindi kasalanan nyo kasi pwedeng makasalanan ka ding mahirap eh. Bakit? Tulog ka ng tulog. Puro ka asa sa ayuda. Diba? Wala kang ginagawa. Tapos pagdating ng botohan, ibebenta mo yung boto mo. Kahit mahirap ka, hindi ka rin mabuti. So, depende yan. Pero yung sinasabi mo na sakay-sakay ng MRT, baka akala niya jet plane. Baka akala niya kasi sobrang bilis. baka nung mga panahon na sila na ano siya, nakasinghot siya ng pulburon. Kaya feeling niya, naka-jet lane. yung MRT, yung jet lane, akala niya MRT. Tanong lang yun BBM kung bangag ka ba kasi MRT, sigurado ka? Sumasakay ka ng MRT? Anong pagkasabi niya? Pamilya niya pa? Oo, parang pamilya niya, araw-araw daw. Kaya damang-dama niya daw ang hirap dyan sa pagsakay or pagbiyahe sa MRT. Sinong loko-loko maniniwala? Pambihira. Kahit siguro yung mga vloggers mo, hindi naniniwala dyan. Ewan ko na kung ganyan kahihina ang utak ng mga vloggers mo. Kung pati yan, paniwalaan nila. Ako, naniniwala ako. Na? Bangag siya? Nagsisinungaling na naman. Nagsisinungaling na naman siya. Alam niyo kung Sinungaling na naman. Ikaw, ewan ko Kasi ako naranasan ko eh. Naranasan naman natin sumakay sa MRT. Mahirap. Especially dati kasi nagtatrabaho ako dyan sa may Ortigas. Pero mo, alas 5 pa lang ng umaga, ang pila nandun na sa top, especially sa top. Ang pila nasa baba na. Pero mo, ganun kahaba yung pila ng MRT. Tapos sasabihin mo sumasakay ka doon, baka nga hindi ka nadadapuan ng lamok. Kaya naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo, nagsisinungaling ka na naman. At mapapansin natin ngayon, mga partner, sobrang busy niya. Hindi lang si Banat Bay ang napunta ng Japan. Ngayon, nasa Japan din si Marcos. Kasi kinakausap niya nga daw ang biglaan daw yan, partner. Biglaang desisyon yan. Ang Japan, para nga daw sa magkaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. May trabaho naman mga Pilipino Mas inuna niya yung pagpasyal niya sa Japan kaysa itong asikasuhin yung gera sa Israel at Iran. Okay, para maiuwi yung mga OFW. Oo, tapos ito pa nga. Mapapansin nyo, naging siya, naging karpintero, naging teacher, at meron pang isa. Ano yan? Naging doktor na rin. Ay, grabe. Kasi mga sweet daw ang mga Pilipino eh. All around. Alam nyo ba kung bakit nagsisipag siya? Bakit? Magsusona na kasi. Para may makwento na naman siya. Dahil wala siyang ginawa sa loob ng 3 taon, ngayon siya nagkukumahog. Para nga naman, pagdating ng SONA, may masasabi siya. Plastic talaga, no? Ang inaayos nito si BBM, yung optics eh. Optics talaga siya. Baka idagdag niya yung baka idagdag niya yung yung tumagos yung bombero dun sa picture ng nasunog.
Sa Sona. Napanood niyo yan? Nakita niyo yan? Oo nga eh. Yung edit na picture na binalita ng ibang mainstream media na dumalo daw. At doon naman, okay naman yung plano sana na i-upgrade ang mga eskwelahan ng mga nasunog. Kaso, ang hindi kasi kaya-aya dyan, kung mapapansin nyo yung paanong bumbero, bakit tumago sa pader? dapat ako na nag-edit niya. Dapat ako na lang eh. President Bongbong Marcos, mura lang talent pico. Ako na mag-edit niyan. Saglit lang sa akin. Isang CapCut lang yan. Tanggal yung background. Walang sabit. Hindi ka Masyado kalokohan talaga. Masyadong ginalingan, no? Hindi man lang inusog, tapos masyadong matingkad. Hindi, masama pa dyan, yung nakaduro ka. Muntanga ka lang. Grabe. Sino yung kasama niya, si Torre ba? Hindi. Muntik na. Parang nasunog. Oo. Ang cute eh. Ang cute eh. Claire, may tanong ako sa'yo, Claire. Uy. AI ba yan? Parang galit kayo sa AI, di ba? Pero sila gumagamit eh. Kung nauuso ngayon ng hybrid na kotse, gusto naman nila yung hybrid na election. Tama po yan, ako naniniwala dyan. Pero siguro mayroong mas magandang paraan para sa akin, para masolusyonan ang problema natin sa eleksyon. Mag-resign ka, Garcia. Ikaw ang problema eh. Kasi kahit mag-hybrid yan, pero siya pa rin ang nakaupo, wala din. Kasi hahanapan niya nagbutas. Pag ayaw niyang paupuin at meron siyang gustong paupuin, yun ang mananalo. Yung 2 million ang boto na 3 upuan, ayaw niyang paupuin. Diba? Ang nangyayari dito, dito sa administrasyon na to, hindi lang kay Garcia, pero pag-usapan natin tong COMELEC, butasan eh. Hahanapan ka ng butas. Sabihin, hindi coach, tama naman eh, may questionable yung citizenship. Hindi questionable. Kasi yung si Uy, ang tatay niya ang naturalized. Pero pinanganak siya sa Pilipinas at natural ang kanyang nanay, natural born. So, natural. Totoong Pilipina. So, hindi dapat kini-question yung citizenship ni Uy. Si Tulfo nga hindi mo ma-question eh. So, sa madaling salita, isa sa pinakamalaking issue dito sa COMELEC, ito si Garcia. Pagka gagawan nito ng paraan, hindi eh. Kasi talagang tao to ni paiksiin na lang natin, tao talaga ito ni BBM. No? Kaya ginipit itong Duterte Youth Party List dahil ito yung nagsampa ng impeachment. Partners. Rekta na tayo. Talagang bata ni BBM yan. At kasi isipin nyo na lang nakikita naman ni BBM na nagkakagulo na mapatungkol sa COMELEC. Ba't wala siyang say? Ba't di siya nagsasalita? Akala ko ba, di ba, ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng mga ganitong usapin. So, ba't hindi niya mapagsabihan or hindi niya mapaimbestigahan yung chairman ng COMELEC na bakit may ganyan. Una-una, doon pa lang sa overvoting, 18 million. Nakakapagtaka na. Sa lahat ng nangyayari ngayon sa COMELEC, dito natin masasabi na ang Duterte senatorial candidate ay talagang nanalo. No, talagang panalo. Walang natalo sa kanila. Dahil dito sa ginagawa lang ni Chairman George Garcia at kung sino man yung nasa likod niya, kaya talagang natalo yung ibang, kaya hindi nakapasok sa top 12. Ang rito, ang kinakabahala ko lang dito, pag hindi ito, or pag nagpatuloy ito, at umabot to ng 2028 election, si VP Sara Duterte ang kanilang yayariin dito. Kasi isipin nyo, iboboto ng mga Pilipino si Sara Duterte. Sabihin na natin na mas higitan niya pa yung boto niya. Yung boto niya nung tumakbo siya bilang Vice President, maging sabihin na natin na 40 million vote. Kaso ayaw ng COMELEC. At ano ba ang gagawin gagawin nila para hindi mahihalal etong si Vice President Sara Duterte bilang presidente? Ito, yung mga kaso ngayon. Vice President Sara Duterte, may kaso ka. May ka sa confidential fund. May nagtangka ka sa buhay ng mag-asawang Marcos, ganyan. Marami silang ilalagay diyan.
So walang kwenta. Kahit anong daming boto natin sa gusto nating ihalal, mawapawalang kwenta dahil sa COMELEC. Alalahanin nyo, ilang Pilipino lang ang nagdidesisyon sa COMELEC. Katulad na lang yan sa Duterte Youth. 2 million ang bumoto sa Duterte Youth. Pero 2 tao lang ang nagdesisyon para wag sila may proklama. Isipin nyo kung gaano ka-unfair na tong ginagawa ng COMELEC. Yung pagtanggal kay George Garcia, hindi yun hindi yun pa sapat. Kasi kahit anong palit ng isang chairman, kung palpak at kontrolado ng leader o kung sino or kinokontrol ng iba, wala kang patutunguhan dyan. Mauulit lang yan at mauulit. Pinakamaganda dyan, magsalita or talagang magsalita na si Chairman George Garcia sa mga isyong to. Kasi ang dami harapin niya lahat to at huwag siyang magpakontrol. Kaya nga sabi ko palagi sa vlog ko na bakit kaya hindi magkaroon ng sistema na yung hinahalal or yung inilalagay dyan sa COMELEC ay galing sa botohan ng mga tao, ng taong bayan. Kasi kapag ang naglukluk dyan ay mismong leader, medyo medyo tagilid tayo doon. Katulad niyan, 'di ba? Dating attorney ni Pangulong Bongbong Marcos. So ano pa bang iisipin natin? Ano pa bang aasahan natin diyan? Ito po ay talagang ito ay lantaran na pangbababoy sa mga Pilipino. Biruin mo, walang respeto ang COMELEC sa taong bayan dahil taong bayan ang nagluklok, taong bayan ang bumoto sa mga yan. Tapos ikaw pipigilan nyo na ilan lang kayo dyan. Kayo yung magdidesisyon. So kapag umabot to ng 2028 election, hindi si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente ng Pilipinas. Tandaan yan. Alam mo, totoo yan, partner. Kasi meron ng lumalabas na balita ngayon na talagang ito si VP Sara hindi nila pauupuin. Yun na hindi nga talaga yan. Kaya naniniwala ako dyan kasi ngayon pa lang, nararamdaman nila hindi sila mananalo sa impeachment kay VP Sara. Tingnan mo yung binubuo nilang team. Team ng taga-dakdak. Ang lalabanan yung itong mga talagang sanay sa mga trial lawyers to, itong 16 lawyers na to Mga mga batikan yan sa gera ng hukuman. Sila lumalaban sa dakdak. Pero pinapasok na nila, nakakasuhan din ito sa ombudsman. Yung Si 16. VP Si Sara. VP Sara. So, ibig sabihin, doon pa lang, ino-open na nila yung possibility. Hindi, pwede pa rin namin kasuhan. Whatever happens sa impeachment, kakasuhan namin to sa pwede pang kasuhan ito. Kaya, yun ang pulot dulo niyan. At itong si Hello Garcia. Hello Garcia. Ito ang magiging malaking kasangkapan sa hindi pag-upo ni VP Sara. Dahil nabigyan na tayo ng sample nito. Kahit ibinoto at nag-decide ang taong bayan, Duterte Party List, gusto namin kayo, upo kayo dyan. Basta sinabi niya, hindi yan uupo. Oy, gusto ka namin. Hindi. Abante, upo. Basta ginusto nito, hindi maupo. Ano yan? Patikim yan. Ano yan? Trial. Kumbaga, practice. Parang yung ginawa ni Torre sa KOJC. Practice pa lang. Ang talagang niyan, si Tatay Digong. Lumusot siya ron sa practice. Hindi gumalaw ang mga pulis. Hindi gumalaw ang AFP. Tinuluyan niya to si Tatay Digong. Sa totoo, hindi gumalaw ang AFP. Base pa nga nila yung ginamit. Itong Villamor Air Base, di ba? So ganito rin gagawin nito si Torre. Pwede. Lumulusot pagka ginusto ko, hindi na makapalag yung taong bayan. Kaya ito, hindi natin tatantanan to si Garcia. Araw-arawin ka talaga namin sa vlog. Ay, panuorin mo. Kasi hindi po pwedeng ikaw na magdi-decide sa Pilipinas. Diba? Sabi nga ni Jaime, di dapat ako na lang nagpresidente. Ikaw na kaya Garcia presidente. Total, ikaw rin naman nagdi-decide kung sinong gusto mong paupuin. Pero ko RJ, muna kita. Naniniwala ako talaga na hindi naman makakagalaw si Garcia kung walang dyan. Walang nagkokontrol. Ang tanong kasi niyan talaga, bakit hinahayaan to ng Administrasyong Marcos? Bakit si Marcos walang question sa ginagawa ng COMELEC? Kasi siya ang leader Halimbawa, si Pangulong Duterte ang Pangulo.
Hindi hayaan to ni Pangulong Duterte. Sasawayin niya to. Una-una ako naglukluk sa iyo damay ako sa iyo. Ako ang nagtalaga sa iyo dyan. So dapat maging maayos yung trabaho mo. Hindi yung ganyan na halantaran ka na tapos may issue pa na 300 Oo, million yan ang matindi dyan. na binabayad or ino-offer ni ni Garcia na naginip nga ako Ayan na naman. Yan, gusto ko yan. Oo. Gusto ko yan. Sige, sige. May isang senador or tumakbong senador para sa tama ba? May isang kandidato na tumakbong senador na inoperan din ng pera. Nako. Hinihingan nila, panaginip to hinihingan nila ng 400 million yung tao na yon para makakuha ng spot sa Magic 12. Mas mataas. Mas mataas yun, 400 million. Grabe Kaso tong taong to hindi pumayag. Kasi alam niya sa sarili niya na kahit hindi siya magbayad ng ganong kahalaking halaga, panalo pa rin siya. At talagang yun din naman ang nasa isip ko. Yun nga lang, itong taong to, Nalaglag. hindi na pasama sa Magic 12. Sa halip imbis na tumaas pa nga ang mga boto nito, parang na nakaltasan pa. Nako. Matindi yung panaginip mo, partner. Hanggang sa panaginip mo, suga pa to si Garcia. Oo Parang Talaga. parang totoo. Parang totoo. Parang RJ. Alam nyo, puno na ang salop. Yan. Kasi nagsalita na yung retired general na si matindi. Segundo Metran umpisa na to Umpisa na to ng galit ng taong bayan. Kung hindi magsasalita yan, kung wala talaga silang nakikitang mali. At ayun nga, alam nyo si Garcia panay panay palusot. Pero ang sabi nga ni Attorney Harold papalusutan niya pa yung 300 million na kailangan mo ng 300 million na boto para ka manalo. 'Di ba? Papalusutan niya pa 'yun. Ito talaga makikita natin sa mga tao ni BBM na talagang kung hindi sinungaling, magaling magpalusot. Puro paikot-ikot na lang ang ginagawa ng mga to hanggang Pero bobo nga yung palusot niya. Oo nga Hindi shoot Pero siguro sa Taranta na. Oo. Kasi para siyang para siyang nawindang Tapos bigla siyang in-interview. Ayun na, hindi lang nila naintindihan yung sinabi ko. Na yun, kailangan mo ng boto na ganito, hindi yun ayun. Ayun, nawindang siya sa ganon. Kaya nataranta, kaya ayun ang nasabi niya. At makikita nga natin itong mga general na to. Sana marami pa. Sana marami pang marami pang mga yung mga militar, mga retiradong militar o especially yung sa natin, yung AFP. Sana magsalita na yan sila ngayon o mag-ingay para dito sa nangyayari kasi wala na tayong parang wala na tayong karapatan mamili kung sino yung gusto natin. Parang lang to parang formality. Di ba? Boto kayo, sige. Kailangan bumoto kayo para, karapatan nyo yung bumoto para sa mga gusto nyong maupo. Pero hindi Yung gusto naming maupo, walang nangyayari. Kayo pa rin ang nasusunod. Martial law na talaga.